Hello Karawalas, mabuhay. This is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening, anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming pong salamat sa mga bago ko na subscriber, returning viewers. Thank you so much sa support. At sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gazel Ortega. And click the notification bell below para update kayo when it comes na maglabas ako ng aking video. And syempre, ang aking Facebook channel, please follow Jing Ortega. Maraming salamat. Pasok, intro. Pag-uusapan natin ngayon ang naganap na preliminary competition sa National Costume sa Miss Earth competition. Ngayon, ang saya lang kasi yung ginamit na national costume ng Miss Earth as usual, di ba? Talaga lang namang pack na pack. Talagang sustainable national costume. O di ba? Galing sa scratch, ni-recycle, ginawang costume, di ba? Ang ganda na ng feeling na yung mga basura tapos gagawing national costume, yung mga theme ang gaganda. Yung iba simple but maganda ang pinanggalingan, may puso ang pagkakagawa. Natutuwa ako doon sa Miss Earth kasi maganda ang kanyang advocacy about sa mga basura na kakalap na natin sa kapaligiran at nagagawa pa nilang magandang national costume. But ito ang nagsishine sa akin ng bonggang-bongga sa national costume dito sa Miss Earth 2023 preliminary competition. My number 10 on my list, Mexico. Paglabas ni Mexico, akala ko simple lang. Kasi yung lang niya damit lang siya ng green, something yellow-green. Basta anong kulay ba yan? Basta green, parang ganito sa background ko. Green, tapos ang simple lang. Tapos pagdating sa gitna, bigla niyang makulay ang buhay ng lola ninyo. Tapos ang ganda ng execution ni Mexico. Hindi man siya yung may pinakamagandang national costume, maganda naman ang kanyang execution. Kaya nilagay ko siya sa aking number 10. My number 9 on my list, Trinidad and Tobago. Si Trinidad and Tobago, kaya angat siya kay Mexico, pareha silang ng eksena, may pa-reveal pagdating sa gitna. Pero itong si Trinidad and Tobago, ang ganda, hindi simple, ang ganda talaga ng body costume niya. Bago niya ni-reveal yung mga feathers, whatsoever man yung ginawa doon. Kasi ang ganda ng effects nung na-reveal niya na. Kasi sakto lang naman, sabi ko, ang simple naman. Tapos pagdating sa gitna, pasabog pala. May ganong eksena si Trinidad and Tobago. My number 8 on my list, Thailand. Ito talagang Thailand na to, nakikita naman lagi natin dito. Ganito ang traditional costume or national costume palagi ng Thailand na may mga parang may something dito tapos ganyan din. Ang maganda lang talaga kung saan nila kung paano nagawa yun o galing sa mga basura o di ba hindi sa mga mamahali na hindi sa mga mamahali na ano ba tawag dito na mga tela or whatsoever kundi sa nakalap lang nilang ang ganda ni di ba ang saya ng feeling tapos makikita mo ang bongga, ang fresh, ang pasabog kahit na galing sa basura. Yes! My number 7 on my list ay Zimbabwe. Alam mo, to be honest guys, nung malayo pa lang, wow! Apakaganda ng costume, pang top 5. Ganon. Kasi ang ganda talaga ng malayuan, ang ganda ng kulay, ang ganda ng eksena, ang ganda ng pagkakagawa ng national costume ni Zimbabwe. Pero kung nung finokus siya, parang ang duminyang niya. Alam kong di ko alam kung anong parts ng mga tinagni-tagni nila yung para magawa yung costume. Pero sana nilinis man ng bonggang-bongga dahil ang ganda siya ng malayuan, maganda. Tapos nung kina-close up lang talaga, medyo madumi ang pagkakagawa ng national costume. But still, number 7 ko siya sa aking West in national costume. My number 6 on my list, Vietnam. Si Vietnam, to be honest, isa siya sa magandang costume.
elephant kinembolar. O, ang ano sana may pa-reveal din sa gitna. Tapos, ang laki din ng national costume. Hindi lang ako na-impress dun sa elephant. I don't know, siguro hindi lang pulido yung pagkagawa or dahil din sa kulay na ginamit ng nilabasan ni girl. Tapos si Vietnam, paglabas niya, ang ganda ng eksena, ang ganda ng costume, pulido, in fairness. Pero, hindi maganda ang execution. Alam mo, pang top 3 sana yung mga ganong national costume so sobrang eksena kung ginalingan niya lang ng bonggang-bongga ang kanyang eksena doon sa national costume. But still, nilagay ko siya sa aking number 6 kasi kabok naman talaga yung kanyang national costume. My number 5 on my list. Amazing. Brazil. Ganda. Talagang yung yellow, may symbolize yung hindi ko lang ma-memorize kung anong klaseng puno yun na sinisimbolize niya yung yellow eksena dito. Ang ganda talaga. Parang nag-shine bright like a diamond siya. Siya ang pinakanaunang nabetan ko, nagustuhan ko na national costume doon sa mga nauna sa kanya. Siya ang pinakauna. Kaya nilagay ko sa aking number 5, Brazil. My number 4 on my list is Miss Colombia. Ang ganda. Mga seashells yung ginawa niyang gown. Tapos, ang ganda pa ng mga nasa ditong part niya. May mga paribil. Boom! Panalo si Miss Colombia. Ang ganda din ng execution. Kaya, kudos sa mga girls at sa mga gumagawa ng national costume kung ano yung ibig sabihin ng national costume. Hindi ko lang kasi minsan naiintindihan doon sa nagbabasa ng sa host. Puryagaba sa'yo. Sa host na kung paano. Yung iba naiintindihan ko pero yung iba hindi ko maintindihan. So paano ko ipapaliwanag ako to sa vlog? Kasi hindi ko naiintindihan yung the way na pagbigkas nila ng kung paano nagawa yung national costume. Whatsoever, basta kung paano ginawa or kung anong dahilan at kung ano ang gamit doon sa national costume. Hindi ko talaga siya naiintindihan. Hindi guro masyado lang slang. Yun lang. Yun lang yung comment ko doon sa mga narration. Ano ba tawag doon? Sa mga nagpapaliwanag doon. Sa mga nagpapaliwanag doon kung saan ginamit, kung saan anong eksena. O, ganon. Ayun, hindi ko masyadong narinig, hindi ko masyadong nagsising. Basta ganon. Hindi ko maintindihan. Basta one of the best national costume itong si Colombia. O, diba? May nagpupukpuk pa. Halata naman na may gumagawa. My number 3 on my list is Miss Mongolia. Actually, siya ang may pinakamalinis na costume. Ito, plakado. Maganda ang execution. Naliliitan lang ako ng bonggang-bongga sa pag-green costume niya. Pero but still, one of the best execution, one of the best national costume dito sa Miss Earth. Kaya nilagay ko siya sa aking number 3. My number 2 on my list, the Philippines. Nagdala siya ng kagubatan. Nakita naman ninyo ang eksena. Hindi lang dito nakita sa picture, pero iniwan niya doon sa likod. Ang ganda ng mga pa-eksena. Ang smooth. Yung transition, very very beautiful. Tapos, paglabas niya doon, may mga pa-reveal pa siya. May mga cape pa siya. Ang ganda ng eksena, ang ganda ng execution, ang ganda ng national costume. Tinulungan nga lang siya doon para i-excite yung national costume na yun kasi iniwan niya na sa likod yung kanyang buong national costume. Grabe, ang laki-laki ng costume, talagang amazing. Amazing talaga si Miss Philippines. Thank you so much sa paglaban sa Pilipinas kasi kahit anumang mangyari dito, nakita namin yung effort, nakita namin yung amazing performance, nakita namin yung give ka sa competition na ito. So, congratulations and good luck sa iyo, Miss Iliana Aduana. Maraming salamat. But, my number 1 on my list sa best in national costume ay Indonesia. Nakita ninyo ang eagle. Grabe, ang ganda, ang pulido ng pagkakagawa. Walang sabit, walang messy. Amazing ang pagkakagawa. Amazing ang execution. Talagang wala ka naman talagang masabi pa. Sabi ko nung nakita ko na, ay, ito na.
Kung wala, tapos sa mga sumusunod, wala nang kakabog talaga. Si Indonesia na ang best in national costume sa mga mata ko. I don't know sa inyo kung sinong best in national costume, but for me, Indonesia is best in national costume doon sa preliminary competition ng Miss Earth competition. There you go guys. Maraming salamat sa pagpapanood sa akin sa YouTube, sa Facebook. Maraming pong salamat. This has been Gaisel Ortega. Hanggang sa muli po. Paalam. Outro. Pasok.